Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning. 2018, I was invited to give the retreat to the SVDs, to the priests and brothers in the Irish province. So I went to Dublin. Among the SVDs were young Chinese missionaries from the mainland. May mga seminaryo pa kami sa mainland China eh. Baka magtatayo pa kami ng seminaryo sa West Philippine Sea kasi kinukuha na nila eh. So kinakausap ko yung mga young SVDs from China. Kumusta naman kayo? Galing kayong villages in China tapos narito kayo sa isang modern city. Sabi nila, ang pinakamasakit daw yung sinasabihan sila, yung mga kabataan din doon kasi minsan sumasama sila eh, pumupunta pa ng pub, sinasabihan daw sila na you are out of your mind. Naniniwala pa kayo dyan sa Katoliko? Sayang yung buhay ninyo. Yun daw ang kanilang laging naririnig. Akala nila kasi, Ireland, Katoliko. Yung mga kabataan, hindi na masyadong nananiwala. Kaya para sa kanila, kahungkagan ang maniniwala pa kay Jesus. Nasa Ebanghelyo ngayon, sinundan ng napakaraming tao. A large number of people came to him from Jerusalem, from the neighborhood of Tyre and Sidon. So kumuha na sila ng bangka dahil naiipit na si Jesus sa dami ng mga tao at sa dami ng mga may sakit na gustong pagalingin. He had cured many, and as a result, those who had diseases were pressing upon him to touch him. And whenever unclean spirits saw him, they would fall down before him and shout, "You are the Son of God." Are we out of our mind following Jesus of Nazareth? Siguro itong mga seminaristang ito, pag pumunta sa Ireland, sasabihan lang, you are out of your mind. Nasiraan na ng ulo, nasiraan ng bait, loko-loko, complete break with reality. Pero narito tayo ngayon. Ilang libo ang nanonood sa online. Dito lang yan sa Shrine. Minsan umaabot ng 400,000 minsan ang nanonood samantalang nagmimisa. Are we out of our minds? Yung sagot ni Saint Agnes, saka hindi mabilang na mga martir ay kayo ang out of your mind. Mayroon nga ditong conference minsan, sabi ng prefect of discipline, matagal na, kapanahunan ko pa, sabi nung prefect, sabi nila, sira ulo natin dahil pumasok kayo sa seminaryo. Sino kayang sirang ulo? Tayo o sila? Sila! Sagot nung isa. Hanggang ngayon, naalaala ko pa yung mukha eh. Pinagtawanan namin dahil wala namang sumasagot pag nagtatanong yung. So kung titignan talaga natin, in a few years, ito sa Ebanghelyo, ang dami-dami nang sumunod, doon lang sa kay Jesus, in a few years, the whole Roman Empire believed that Jesus is Lord. Eh ngayon, 2,000 years later, 2 billion lang yung out of 8 billion, 2 billion lang yung naniniwala kay Kristo. Marami pa tayong dapat gagawin. Kaya, sa mga ganong, yun ang gusto kong kausapin ngayon eh, yung mga taga-Ireland, halimbawa, yung mga millennials, yung mga Generation Z, na
Kalukuhan na sa kanila ang maniniwala dahil science daw yan mathematics daw yan, diyan na sila. I would like to share with you today, kasi ganyan din nung bata ba akong seminarista, hindi kaya ako nagsasayang ng buhay ko rito. Totoo kaya ito si Jesucristo? Pinag-aralan ko lahat yung proof for the existence of God. But I would like to share with you today the answer of Blaise Pascal. Blaise Pascal was a famous mathematician. He invented the calculus, yung pinag-aaralan ng mga engineering students ngayon, sa kanya galing yan. He was also a very religious guy. When he died, nakita nila nakatahi sa kaniyang coat, "Fire, God of Abraham, Isaac, and Jacob." He had a very intense religious experience that he could not prove with mathematics. Kahit sabihin mo pa, bakit panahon ni Jesus, dami nang naniniwala, bakit ang dami yan sina Saint Agnes, mahirap pa rin kumbinsihin yung mga tao na buo ng isip. Kaya sabi niya, sige, ang aking pananampalataya ay parang sugal. The wager ang tawag niya, gamble. Lahat naman tayo nagsusugal, kasi minsan lang tayo mabuhay dito sa mundo, hindi na natin alam kung mayroon ba naghihintay sa atin pagkatapos ng kamatayan. Okay, sige, sinasabi mo nasisiraan ako ng bait. Si Jesus nga sinabihan noon ang dami-dami ng pinagaling, pero yung kaniyang mga kamag-anakan na nagsasabi, he is out of his mind. Naloloko na. Karpintero ka lang, pagkatapos sasabihin mo, I and Yahweh are one. Sasabihin mo, ikaw tagapagligtas ng mundo. Hindi ba anak lang yan ni Jose at saka ni Maria? So sabi ni Blaise Pascal, okay, ako, sinusugal ko yung buhay ko kahit walang scientific and mathematical proof na beyond any shadow of doubt, dahil sapagkat tayo ay tao lamang, mahina ang ating kalooban, malabo ang ating pag-iisip, lagi nating niloloko yung ating sarili. So nagsusugal ako, minsan lang ako mabuhay, YOLO, you only live once. Sinusugal ko ang buhay ko kay Kristo. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord. Ikaw, politiko ka, minsan ka rin lang mabuhay, pero ang batayan ng buhay mo ngayon ay ang pagkagahaman at pagkamakasarili. Ninanakaw mo yung pera ng bayan, nilalagay mo sa bangko abroad. Dami mong napaanakan, binibiktima mo yung mga babae na could not help themselves. Dami mong pinapatay para lang manatili ka sa pwesto mo. Sugal din yan. And wala ka rin namang scientific and mathematical proof So ganito ngayon, pareho tayong namatay, sabi ni Blaise Pascal. Ako, dahil buo naman ang pananampalataya ko kay Kristo, maligaya ako sa pagsasabuhay nitong aking pananampalataya. Kaya kayo, siguruhin ninyo na maligaya kayo. Kahapon sinabi ko, ang strategy para maging maligaya, contemplation, compassion, conversion, para we will be one with Jesus, the divine word, when we die. So ganyan ang gamble ni Blaise Pascal. Ngayon, yung politiko, maligaya rin siya sa pagpapaanak ng maraming babae, sa pagpapatay ng kanyang mga political enemies. Ang problema, ganito, kung walang buhay na walang hanggan, maligaya pa rin ako
Pati ako personally, sasabihin ko sa buong mundo, maligaya ako na isinugal ko yung buhay ko kay Kristo. Hindi ako masyadong tapat sa Kanya, makasalanan pa rin ako, pero hanggang sa huling hibla ng aking buhay, isusugal ko ang buhay ko kay Kristo. Dahil maligaya ako, makahulugan ang buhay ko, ang dami kong natutulungan na nagpapasalamat ngayon. So yung politiko, maligaya din siya. Ewan ko lang kung talagang maligaya siya. Ako, tiyak ko pareho kaming namatay. Kung walang buhay na walang hanggan, lalamunin tayo ng kadiliman na walang katapusan. Forever and ever. Hindi sayang yung buhay ko. Maligaya ako. Lalamunin ka rin, ikaw politiko, ng kadiliman na walang katapusan. So walang mangyayari sa iyo dahil wala naman There's nothing after death. Ang problema mo kung meron ka bang scientific and mathematical proof na walang buhay na walang hanggan? So I would like to invite you all to make the gamble. Calculated risk ang ibig sabihin. Pag-isipan mo. Tingnan mo rin yung buhay ni Saint Agnes, yung buhay ni Saint Augustine, kung karapat-dapat ba isugal mo ang buhay mo kay Kristo. Na sa gospel, kinikilala pati noong evil spirits, you are the Son of God. Ngayon yung nabubuhay lang sa white wine at saka sigarilyo pag weekends, lalo na ngayong nahirapan ngayong COVID-19 dahil hindi na nakakalabas, mag-isip-isip din kayo. Sapagkat if you do not find a sense of meaning, if you do not discover a purpose in your life, sinasabi ng mga millennials at saka Generation Z, YOLO, you only live once. Pag ganun ang buhay mo, na nalulungkot ka ngayon, connected but alone ka as millennial and Generation Z, wala kang natutaklasan na kahulugan ng buhay mo, you are out of your mind.